At kami po ang pagpapitungko po at kami po ngayon ay magsasalula tungkol sa mga pangyayari noong 1972 sa pararaang vlogging. Salamat po. Ang dami naman takdangalan din. Hindi ko naman naiintindihan. Wala naman ako naiintindihan sa binabasa ko. Nakakapagod. Hindi ko rin talaga maintindihan ang takdang-aralin namin sa komunikasyon. Ano ba talaga ang meron noong 1972 sa ating pambansang wika? Makapanood ng alam ang vlog tungkol dito. Uy, sakto! May bagong vlog yung paborito kong vloggers, ang Historical Insights, tungkol sa mga nangyari noong 1972 sa wikang pambansa. Mapanood na nga. Magandang pagbabalik sa aming mga viewers. Ako po si Jasmine. At ako naman si Shreya. At ito ay isang series na tinatawag naming Historical Insights, kung saan kami ay pumupunta ng mga well-known historical sites para malaman at mapag-aralan ng ating nakaraan. Sa mga nanonood, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment. Sa episode na ito ay mapag-aralan natin ng mas malalim kung anong nangyari noong 1972 sa ating pambansang wika. So ngayon, nandito tayo sa Malacanang kung saan ay tatalakayin ko ano ba talaga nangyari noong 1972. So, ano pang hinihintay natin? Tara at pumasok na tayo. So yun guys, nandito na tayo sa Malacanang. Ngayon, sasamahan tayo ng ating tour guide kung bago makita sa atin ano ba talaga nasa loob ng Malacanang. Magandang hapon po sir, ano po pangalan niyo? Ako nga po pala si Adrian Macoy CBS, ang tour guide dito sa Malacanang. Oh, hi! Naman po kayo sa mga viewers namin. Hi guys! Hindi ba kayo Sorry po. Matagal-tagal na rin, mga 6 na taon. Okay sir. Nandito po kasi kami upang alamin ang mga nangyari noong 1972 sa kasaysayan ng ating pambansang wika. Ito po kasi ang top request ng mga viewers namin. May alam po ba kayo nito? Sa alam ko lang, noong 1972 ay ang Filipino ay ginawang pambansang wika dito sa Pilipinas. Para po sa inyo, bakit po Filipino ang nagiging pambansang wika? Para sa akin, dahil na rin sa maramihan ng rehiyon at marami na mga dialekto dito sa Pilipinas ay hindi na so it's hard na mag-communicate dito sa atin. Kaya Filipino ang patayan sa ating komunikasyon para madali. Ganoon po ba? Oo. So ayan guys, may nakuha tayong bagong impormasyon galing kay Sir Diaz. Mas naganahan ako na alamin pa ang ibang detalye. So, sigurado po, maraming natutunan ang ating viewers ngayon. So guys, nandito na po para tayo sa museo ng Malacanang. Wow, ang ganda naman! So makikita niyo dito ang mga previous na mga presidente sa ating bansa. Wow, so saan naman ang current president natin po, sir? Ito po. Team! Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ano bang libro pinabasa niyo? Ganun ba? Mahina. Meron po akong mga vlogger dito sa restaurant ko. Nagtatanong sila kung ano ba talaga ang nangyari noong 1972. Kaya meron po ang oras sa kanila. Hi, habang di pa nagsisimula yung trabaho ko, may oras pa naman ako na pwedeng magbigay ng mga sagot sa mga impormasyon na hinahanap mo. So, magandang hapon po, ma'am.
Ma'am Kim, meron po kaming channel na nangalan ay Historical Insights. Maaari po bang malaman namin about informasyon sa Pambansang Wika noong 1972? Pambansang wika noong 1972? Kung hindi ako nagkakamali, tungkol yun sa artikulong 15 sa section 2. Nandito lang ito. Libro ng mga batas noong 1972. Sa pangtatlo na seksyon sa Artikulo 15 ng Saligang Batas na nag-atas si Pangulong Marcos ng sulian ng wikang pabansa o tinatawag na SWP upang isalin ang Saligang Batas sa wikang sinasalita ng may 50,000 mamayanan. Nangangahulugan na mga dialekto sa Pilipinas ay bigyan ng oportunidad na para maintindihan ang ating wika sa paggamit o pag-translate ng mga batas sa Pilipinas sa sarili nilang wika, katulad ng Cebuano, Ilocano, Bisaya at iba pa. At noong Pebrero na 13 noong 1972, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Commonwealth bilang 184 na kilala bilang Bilingual Education Policy. Sa ilalim ng batas na ito, nisalin o ni-translate ulit yung mga batas to Tagalog and English. Tapos pinaunlad ito sa mga paaralan para mas mapaunlad ang wikang Pilipino. Tapos dahil dito, noong Agosto 1972, Decree number 13 na itatag ulit ng Surian ng Wikang Pabansang o tinatawag na SWP. Ang SWP ay naging pangunahing ahensya ng pamahalaan para sa pagpapaunlad at pagpalalaganap ng Pilipino bilang pambansang wika. Ito ang naging unang hakbang sa pagbuo ng mas malakas na ugnayan sa pagitan ng wikang Pilipino at ng mga iba't ibang wika sa Pilipinas. Kasabay ng pagtatag ng SWP, sinagawa ang mga hakbang upang suriin at palaguin ang Pilipino bilang pambansang wika, pero ito ang nagresulta sa paglikha ng mga pagsasaling wika, diksyonaryo, at iba pang material na makakatulong sa pag-unlad at pagpapalaganap ng Pilipino. Dahil dito sa mga batas na idineklara ni Ferdinand Marcos noong 1972, ang mga nasasabing pangyayari noon ay inaahagi ng mga hakbang ng gobyerno na nagresulta na ang Filipino at Ingles ang gawing pambansang wika ng Pilipinas. So, ayun pala. Salamat, Ma'am Kim, sa impormasyon na ito. So guys, sobrang lawak pala sa paghubog ng ating wika. Ay, totoo na, sobrang madaming impormasyon ang naibigay ko. Pero kung gusto niyo pa ng mas madaming impormasyon, may dati pa kami empleyado dito na nagtatrabaho at parang naabutan niya pa yung taon na iyon. Si Tatay Danielo. Magandang hapon din, mga iya. Ano po ang mahihipunin ko sa inyo? Tatay Danielo, pwede po ba namin kayong maabala at may tanong po sana kami sa iyo? Saan po ba yan, mga iya? Gusto namin makalawak ang aming kaisipan ko at sa nangyayari ng natin. Tungkol sa lahat ng Oo po, tungkol po sa ating pambansang wika. May nakalap kasi kaming impormasyon sa galing sa viewers namin na request po kasi nila ito. Meron daw nangyari debate noon. Oo, nakakala ko na. Pasensya na mga iya. Matanda na kasi ako. At Okay lang po, saka okay lang. hindi na masyadong nakaka-alala itong takot. Oo, matagal-tagal na nga ako dito sa palasyong ito. At tila ba parang naging parte na rin ito ng aking buhay.
kung gusto niyong malaman ang tungkol noong 1972, ibig niyo po bang sabihin ay yung nangyaring debate noong 1972? Oo po. Yun. Tungkol nga pala ito mga iya. Pasensya na at wala akong maraming informasyon tungkol sa nangyaring debate. Kasi kami mga nagtatrabaho dito sa museo, wala kaming masyadong napupuntahan na lugar sapagkat may mga lugar dito na limitado lamang at tanging ang mga personal lamang ng politiko ang pwedeng makakapasok. Pero iya, may mga impormasyon akong pwedeng ibibigay sa inyo. Kasi sa katandaan ko na rin, marami na din akong mga nasaksihan sa mga nagdaang mga panahon. Una dito ay umapalatiya tungkol sa ating wikang pambansa. Sinimula nito noong taong 1935. Oo, sa taong 1935 ay sinagusapan na ito ng ating mga kababayang Pilipino. At sa mga nagdaang panahon hanggang sa umabot sa taong 1972 kamo ay pinag-usapan pa rin ito at sa panahon 1972 nangyari ang debate kung saan mas napag-usapan nila ng maayos ang tungkol sa ating wikang pambansa. Pagkatapos naman ng nangyaring debate nito, sa panahon 1973 ay legal nang idineklara na ang ating wikang pambansang Pilipino ay mapalitan na ng salitang Pilipino. Ito lang ang informasyon na alam ko kung pasensya na kayo. So, ayun, sinabi ni Tatay Danilo na wala daw detalye. Kung ano ba talaga eksaktong nangyari noong debates noong 1972. So ayun guys, dito na natatapos ang ating vlog. Marami tayong natutunan ngayong hapon tungkol sa 1972 sa pagsali ng ating pambansang wika. Salamat po kay Kuya Tour Guide, kay Secretary Phil, at kay Tatay Danilo sa mga informasyon na binigay nila sa atin noong 1972. So salamat po sa inyong panonood. Sana mayroon din kayong natutunan sa vlog na ito. Hanggang sa muli, paalam! Uy, ganun pala. Ang galing naman. Ang dami ko natutunan sa video tungkol sa vlog nila Ate Shea at Ate Jasmine. Ang galing. Dahil sa video yun, ang dami ko na natutunan tungkol sa nangyari noong 1972 sa ating pabansang wika. Amazing.